Ito, yung ating DJI Mini 3. So, test flight natin ngayon. Ituturo ko sa inyo kung paano yung sinasabi kong active tracking. Hello, my guys. Good morning guys. Today is January 31 at ang oras natin ay 6:55 ng umaga. At meron tayong good news kasi dumating na yung ating drone. At ngayong araw, tetest natin. Maghanap tayo ngayon ng lugar na pwede nating pagpaliparan. Simula nung dumating, hindi ko pa siya natetest. Papakita ko sa inyo kung paano magpalipad ng DJI Mini 3. Maginaw na umaga. Ganito din ba kaginaw ang panahon sa inyo? Nasa 18 degrees Celsius yung klima namin dito sa Tuguegarao ngayon. Kaya sobrang giniginaw tayo ngayon habang nagra-ride. Buti pa yung mga nakasasakyan, no? Ayan, no? Hindi na sila nag-aircon. Naka-open na lang ng bintana. Okay, bali yung destination natin for today's video guys ay pupunta tayo sa Tawi, sa may Peña Blanca, para doon natin i-test yung ating drone. At maganda rin naman yung mga view doon para na rin makita nyo. Okay guys, mamaya update ko kayo kapag nandun na tayo. Alright, nandito na tayo. Magse-set lang tayo ng ating drone. Okay, dito tayo. Eto, yung ating DJI Mini 3. So, test flight natin ngayon kasi etong drone natin ay pinayos natin. Kagagaling nito sa Bukawi, Bulacan. So, pina-repair natin kasi yung naging issue nito ay meron siyang downward vision sensor. And ngayon, masusubukan natin kung okay na siya. So, mamaya kwento natin yung nangyayari. Bakit nagkaroon siya ng downward vision sensor. Ganda ng sunrise, oh. Pero kapag nakatutok yung camera natin, syempre against the light, pangit tignan. Pero kapag nakatutok dito, maganda yung view na nakikita nyo. So bali, ayan, nakaset siya ng Pro. Nakikita nyo ba? O, dito na lang. Ayan, nakaset siya ng Pro, tapos set natin sa auto. Ayan, oh. Tapos hintayin lang natin yung, ano bang tawag dito? GPS ba yan o radar yan? Ayan, home point updated. Mabilis lang siyang Okay, so palipad tayo. Take off natin. Ayan, lumilipad na. Iusog natin dun para medyo mas makita nyo. Ayan, tignan nga natin dun na part. Ayan, oh, ganda ng sunrise, oh. Okay, test flight tayo. Record. Ayan, lumilipad na. Pabaligtad pala. Ayun yung drone natin. Ayan. Okay, abante tayo. Ayan. Ayun, hindi na makita. Ayan, babaybayin natin itong tulay. Ayun na. Nandun na siya sa gitna. Di ko lang alam kung nakikita dyan sa pinaka camera natin. Ayan, dito tayo para makita natin. At dapat kapag nagpapalipad kayo, naka-focus lang ng ganyan, nakatutok lang kung nasaan yung drone. Ayan, oh. Tapos try natin mag circle tayo. Yun, oh. Sa pag circle, dapat lang, smooth lang, wag masyadong mabilis. Ayan, wow, nice view. You know, yan, oh. Tapos sa pagpapalipad, di pa naman tayo masyadong expert, ganyan tayo magpalipad. Nasaan na? Ayan.
Papalapit na sa atin. Hindi natin makita. Okay. Forward tayo. Ayun. Tapos pa-right tayo, pa-right tayo. Oh, napindot natin yung ating maps. Ayan. Wow. Ayun oh. Kung first time nyo magpalipad, punta kayo sa open area para mas maganda yung pagpapalipad nyo. Kasi kapag mag-practice kayo na madaming mga bahay, baka sasabit kayo. Baka sumabit yung drone nyo. So, tignan natin yung Cagayan River ba to o Pinakanawan River. Test natin. Check din natin. Tapos, galawin natin yung gimbal. Wow, yun oh. Downward. Wow, ganda ng ganda ng ilog nila. Ang linis. Ito pala yung nandito pala tayo sa Maytawi. Okay, so ikot tayo. Oh. So yung altitude natin 10 meters. Tapos yung distance nasa 235 meters. Ayun oh, kitang-kita yung bridge, guys, oh. Oh, 'di ba? Tapos ngayon ituturo ko sa inyo kung paano yung sinasabi kong active tracking. Ayan, tingin tayo ng sasakyan. Sa DJI Mini 3 kasi hindi applicable yung focus tracking nito. So available lang siya sa 3 Pro tsaka 4 Pro. Ayan. Okay, so doon tayo magsisimula kasi maliwanag. So yung natin, altitude is nasa 4.4 meters. Ayan. So mataas na yan. Ayun. Tapos natin, lagay natin sa speed mode. Oh, grabe, hindi ko makontrol. Ayun. Okay, so tayo cinematic. Since tingin na lang tayo ng medyo mabagal. Ayan, ayan. Pwede natin kunan yan, no? Oh, bilis. Tapos angat natin. Para tayong nag-tutorial dito, ah. Okay lang yan. Para tayong nag-tutorial para makita din ng mga naka DJI Mini 3. So ito pala ay ginagamit ko sa ating vlog. Ayan, hintayin natin yun, oh. Tapos ikutin na natin para matrack natin siya. Ayan. Tapos ayan. Move natin siguro tayo para maano na. Ayun, oh. Dapat pala naka speed mode tayo para ayan, may tricycle. Mahabol natin to. Let's go! Andiyan yung tricycle. Ayun, oh, ganda. Para tayong naka focus tracking. Wow! Andiyan na yung ating drone. Baka babangga. Ayun na nga. Okay, guys, so ganun yung gagawin nyo kapag gusto nyo siyang mag focus tracking. Sunod nyo, tapos sabay sa sa gimbal para makita yung gusto nyong tignan. Tapos tignan nyo din yung level ng altitude nyo.
kung ano siya, kataas ba siya ng puno or meron siyang ano mas mataas sa kanya, dapat kailangan nyo siyang itaas. Ayan, tapos palapitin natin dito sa atin para ano, makapag ano na tayo, quick shots. Ayan na, malapit na sa atin. Wow, nandyan na. Nasaan na? Nasaan na? Ayan na. Nasarapan bala natin. Ayun, o, baba natin. Okay, kikita tayo. O, usog natin. Palapitin natin. Ayan. So, andito na siya. Wala naman naging problema sa ano natin, sa drone natin. Lapit pa natin. Ayan. Bustas. Okay. So guys, ngayon magki-quick shot naman tayo para makita natin yung ano, itsura natin. Tapos gusto ko dito ako nakatayo. Ayan, dapat ganyan. Quick shots tayo. Try natin yung drone. Ito yung pinaka-favorite natin. Wait pala. Bago tayo mag-drone, yung distance. Okay na siguro kahit 30 meters. Ayan. Magbibilang yan. Okay, so pause tayo. Ayan, Monday morning blues. I open my eyes and I'm greeted by a cute little smile. The world is new with you by my side. Everything is beautiful. Tuesday afternoon, I'm calling you home just to hear your voice on the phone. I think of you and I'm not alone. You are everything under the sky so blue. I found my piece of heaven. Okay, tapos na tayo nag-test sa ating Mini 3. At gaya ng sabi ko kanina, merong nangyari sa ating drone kaya pinayos natin. So, awareness para sa mga pilot ng drone. Ang nangyari kasi sa drone natin, guys, ay napag-crash ko siya one time. Pero hindi naman masyadong malakas yung pagkaka-crash niya kasi nabunggo siya sa sa burol na madamo. Doon siya nalaglag. Actually, hindi siya nalaglag. Nabunggo. And nung nabunggo siya, chinek natin, okay naman, napalipad pa natin ng ilang flights yung ating drone. At hanggang nung nagtagal, biglang nawala yung feed ng kanyang camera. Tsaka yung nagpapakita doon sa pinaka-screen niya ay yung downward vision sensor error. Pumunta rin ako sa mismong shop ng DJI para i-konsulta yung nangyari sa aking drone. Pero ang sabi nila, try ko daw i-update. And yun nga, may update nga yung natin, yung drone natin. May software update siya. Tapos, in-update naman natin. Naging okay siya, mga ilang flights siguro, 3 or 4. Tapos, yung pang-5, bumalik ulit. Walang feed ulit yung kanyang camera. And syempre, kinabahan na rin tayo. Kasi first time ko magkaroon ng drone at wala akong idea kung paano nga ba yun ayusin. Yung unang ginawa ko, nanood ako sa YouTube, tapos nakita ko yung mga ginawang pag-fix sa ganong issue. Yung mga ibang napanood natin, ang ginagawa nila, kinoconnect nila yung mismong drone sa laptop, tapos dina-downgrade nila yung update. Ganun yung ginawa natin, dina-downgrade ko yung update sa mismong DJI Assistant 2. So available siya sa sa PC, laptop, pwede nyo i-download sa Chrome. And ganito na yung nangyari. Nung time na dinowngrade ko siya, naging okay siya ulit. Nagpalipad ulit ako ng siguro mga 3 or 4. Nawalan ulit ng feed yung camera. Tapos pansin ko, kapag ginagalaw ko yung gimbal natin,
upward tsaka downward yung ginagawa ko kasi sa sa ating gimbal kapag nagpapalipad tayo. Biglang nawawalan ng feed yung camera tapos nagre-return to home. Nagdi-disconnect yung mismong drone sa RC natin. At yun, chinat ko yung isang technician na nakita natin sa TikTok, si Alex Rojo. Ayan, ipakita ko na lang sa screen yung profile niya sa TikTok. So, pinadala natin sa kanya January 3 yata or 4. Basta first week ng January. Pagkadating sa kanya, syempre madami pang nagpagawa. Bali, nakapila yung ating drone sa sa service center niya. At tumagal siya ng almost 3 weeks sa shop bago naibalik sa atin at ngayon lang ulit natin na test. Ang pinalitan doon ay yung kanyang main gimbal cable. At ito yung masakit guys kapag nasiraan kayo ng drone. Kasi yung labor pala ng drone ay nasa 3,000. Labor lang yun ha. Tapos except pa yung parts saka yung calibration ng gimbal. Yung calibration, bali sabi niya sa akin 2,500 daw yung singilan, pero binigay niya na lang sa akin ng 1,500. Which is okay na rin kasi naka-discount tayo ng 1,000. Tapos yung pinaka cable ng main gimbal natin, yung pinalitan na pyesa nasa 3,000 pesos. So gumastos tayo ng 7,500. So di ba? Halos na yun, isang cellphone na yung presyo. Kaya dapat kapag nangyari sa inyo yung ganong issue, pag-isipan nyo kung ipapaayos nyo pa, medyo may kabigatan din pala sa bulsa. As long as hindi na siya magkakaroon ng ganong issue at wala na sa plano natin na mauulit pa yung pagkakabunggo sa burol ng ating drone. Swerte nga natin kasi hindi tayo nabalian ng propeller o kaya yung arm niya. Kasi kapag ganun yung nangyari, hindi ko na talaga ipapayos yun, promise. Baka yung 7.5 magiging 15,000 na yung presyo niya. Di parang bumili din tayo ng isang drone, di ba? So kapag ganun yung nangyari, nalaglag man yan, mahina man or malakas, depende daw pa rin sa sa drone natin if makakasurvive siya, kasi very sensitive daw yung mga sensors ng drone. Kaya dapat next time mag-ingat na lang. Alright? So guys, yun lamang guys yung share natin for today's video. At syempre, alam kong ngayon lang kayo nakapunta dito sa ating channel kasi, di ba, yung title natin na active tracking. So, pwede nyo gamitin yung active tracking guys. I-activate nyo lang yung inyong drone. O kaya kapag mayroon kayong gustong kunan, kasi syempre magmamanual kayo dyan, wala siyang active tracking talaga. So, gawan nyo ng paraan. Mag-manual mode kayo katulad ng ginawa natin. Sundan nyo yung sasakyan, sabayan nyo sa gimbal, tapos yung parang naka-active track pa rin kayo kahit na ganun yung ginagawa nyo sa drone nyo, di ba? Pang cinematic ba? At kapag nagustuhan nyo yung pagpapalipad natin guys, panoorin nyo yung susunod na video natin kasi pupunta tayo ng Awichon, Kalinga. Doon tayo magpapalipad ng drone ulit. Papasyal tayo sa lugar na yon kasi this February madaming namamasyal na doon sa lugar na yon. At alam naman natin kapag sinabing Awichon, lugar ng mga taga Kalinga or cultural village, yung isa sa pinagmamalaki nilang tradisyon nila doon. So bibisitahin natin. Meron sigurong makakasama sa ating video. Hindi ko lang sure kung sino sila. I-update ko na lang kayo sa susunod na video guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos. Once again guys, this is Boss Phantom Speed. Ride safe and God bless.